Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli para po magkomento sa inyo dito sa ating Malita Channel, Tambayang Makabayan, ang inyong lingkod, si Kamanong po mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin mga katambay. Magkwentuhan po tayo, magkomento po tayo dito po sa isang balita na very good news po ito mga katambay. Lalo sa ating mga Pilipino, lalo sa kakulangan po ng transportation natin at talagang very ang ating populasyon ay napakarami, lalo sa Metro Manila, mga katambay. Isang damukal na po tayo sa Metro Manila. Halos nagsisiksikan na tayo. Kaya po, ang mga programa ng ating Vice President, Sara Duterte, ay kapaki-pakinabang po. Tayo ang nakikinabang mga katambay sa mga programa ng Vice President. Kahit limitado lang po ang kanyang budget at iniipit pa sa Kongreso, at napakarami pang investigasyon mga katambay. Pero sa kabila nun, tayong mga taxpayer, mga Pilipino, naghahanap buhay, ang nakikinabang dito po sa ating tax dahil ito po ay libre, mga katambay. Kung bakit ko nasabi, pakinggan po natin dito sa balita mga katambay ng UNTV. Opisyal ng pinasinayaan nitong Miyerkules, August 14 ang Office of the Vice President ang ikawalo nitong libreng sakay bus na may biyahe mula PITX hanggang Naik, Cavite na daraan sa iba't ibang pick-up at drop-off points sa lalawigan. Ang libreng sakay mula sa PITX hanggang sa Naik, Cavite ay aarangkada mula Lunes hanggang Sabado, kung saan may dalawa itong shift. Ang una ay magsisimula ng alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at ang susunod ay alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang OVP libre sakay na bus ay makakapagsakay sa isang biyahe ng 37 mga pasahero papuntang Naik, Cavite at ganoon din pabalik ng PITX. Ito ay matatagpuan sa ground floor gate 6 ng PITX terminal sa Bay 26, 27 at 28. Rest assured naman din na ang purpose po ng aming OVP libreng sakay ay makatulong sa mga tao, lalo na mga commuters, na halos yung pamasahe nila ay talagang beneficial para sa kanila, na makasave din sila para sa kanilang pamilya. Very timely rin, no, yung operational hours ng libreng sakay natin. Yan po mga tambay. Tingnan nyo po mga tambay ang tinatrabaho po ng opisina ng Vice President. Mga tambay, proyekto, lahat napapakinabangan. Napakahirap, napakahirap mong kuhanan ng korupsyon dahil na nakikinabang taong bayan. Di ba? Hindi po katulad ng opisina ng Pangulo, ipinagmamalaki sa SONA, isang damukal na pera, halos mahigit 1 bilyon, isang araw ang nagagastos, mga katambay. Napakaraming pera. Pero, tinangay lang ng baha. Proud na proud pa siya ng SONA, mga katambay. 5,500, tapos na. Sa loob lang ng kanyang panunungkulan, mga katambay. At marami pa siyang inuumpisahan na ginagawa na flood control para hindi na bumaha sa Metro Manila at sa mga karatig bayan ito o probinsya, mga tambay. Di ba? Isang damukal na pera yon, mga tambay. Pero walang investigasyon doon ng kamera, mga tambay. At hindi na pinag-uusapan ng media yon, mga tambay. Yung sinabi ng Pangulo na nabangga ng barko o ano man ang tawag doon o barge, tapos na, close na issue ron. Pinaniwalaan na po nila ang Pangulo. Yung pera na nawala sa taong bayan na 1.4 o billion o kulang o mahigit, nilusaw na po ng bagyong Karina, mga katambay. Nakakalungkot po. Samantalang opisina ng Vice President, mga katambay, 8 na. 8 na ang umiikot sa ating bansa, mga katambay. Libre ito. Lalo po yung ngayon, mag-o-open na rin po ang Cavite, mga katambay. Biri mo, biyahe Cavite, papasok ng NCR, mga tambay. At yung taga-Cavite, mga tambay, yung taga-Cavite, na pilit, binabakbakan, sinisingle out din, lalo sa ICC at Interpol. Taga-Cavite po yun, Remulla. Pero, hindi sila sinisingle out at hindi sila pinupolitika ng isang Vice President, mga tambay. Binigyan pa rin po ng kaluagan ang mga kababayan po ng Remulla, ng isang Vice President na pilit
Pinahuhuli kasama ang ama sa ICC, mga katambay. Ganun po katindi magtrabaho ang mga Duterte. Hindi po uso sa kanila. Kahit kinakalaban mo sila, pinupolitical mo sila, political harassment, katulad na nangyari po nung panahon ni Vice President Leni Robredo, panay pamumulitika, panay paninira, dinadala pa sa ibang bansa. Ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Ang trabaho ko, lingkod bayan. Maglilingkod ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Hindi ako tumitingin sa politiko. Dahil una-una, ang aking amo, ang nagpapasweldo sa akin, taong bayan. Yung mga politiko na bumabakbak sa akin, sabi ni dating Pangulong Duterte, swelduhan din yan. Ang kailangan nila magtrabaho rin. Hindi para mamulitika, mga tambay. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga politiko, panay politika, ayaw magtrabaho sa kanilang mga amo. Tayo mga amo, tayo mga taxpayer, mamamayan, nagpapasweldo sa mga yan. You know? Kaya, hindi na sayang ang tiwala na mahigit 32 million bumoto sa Vice Presidente, mga katambay. At napakataas ng rating nito sa buong pinakamataas na posisyon sa ating bansa, mga katambay. Silang apat, mga tambay, pinakamataas, di ba? Pangulo, Vice, o gawin na natin 5, mga katambay. Speaker, Senate President, at Chief Justice, mga katambay. Sila yung mga sangay, matataas ang posisyon sa ating gobyerno. Pinakamataas na pinagkakatiwalaan ang Vice Presidente ng Pilipinas, mga katambay. Samantalang ang Pangulo, sad-sad, mga katambay, yung sinasabing bumoto na mahigit 30 million sa Pangulong Marcos Jr. Ngayon, 20% na lang mahigit ang nagtitiwala. Nasaan na po kaya yung mahigit 31 million na boto ng President Marcos Jr.? Bakit po ang approval at trust rating ng Pilipino, yung pagtitiwala, ay mahigit 20% na lang? Kaya nga ayaw ipalabas sa mainstream media. Kasi malalaman ng taong bayan ang totoo. Pati ang loyalist, nabawasan na, mga tambay. Ang sinasabing loyalist na mahigit 20 million, hindi na rin nagtitiwala, mga tambay, dahil sumadsad ang rating ng Pangulong Marcos, mga tambay. Ang natitira na lang na supporters, yung sinasabing nabubusalan daw di umano, sagana sa budget, sagana sa extraordinary, sagana sa sinasabing travel fund, sagana sa confidential fund, di ba? At yung mga media na hindi raw bayaran, walang sweldo sa gobyerno, mga GCash vlogger na hindi rin nababayaran, mga Isimada vlogger na hindi rin daw sila nababayaran, mga tambay. Yun na lang po ang kasama ro sa 20% mahigit na nagtitiwala sa ating Pangulo. Ibalik po natin dito kay Vice President. Napakaganda po nito. Halos sa buong Pilipinas po. Kahit sabihin mo hindi ganun karami ang programa, pero nauumpisahang napapakinabangan. Di po ba? Kahit iniipit ang kanyang budget, pinupolitika ang kanyang pondo. Di ba? Pero taong bayan, tayong taxpayer ang nakikinabang. Katulad po nito. Napakalaking tulong po ito sa lalong napakamahal ng pamasahe, napakamahal ng gasolina. Tapos kakarampot lang ang sinusweldo ng ating kababayan, lalo yung nasa NCR, di ba? Lalo yung nasa Cavite, na hindi namumulitika ang mga Rimulya sa mga Duterte. Pero sila ngayon na nakikinabang ng libreng sakay, makakatambay. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Di ba? Nagtatrabaho ng tama, isang Vice President. Ito, meron na po siya sa Davao, di ba? Cebu, Bacolod City. Tapos dito sa Metro Manila, nag-open na naman po siya ngayon. Di ba? Ilang tao po o ilang daan libo ang maisasakay niya sa loob ng isang araw. Ilang ruta po pabalik-balik yan. Di ba? Araw-araw yan, mga katambay. Taxpayer natin yan. Taxpayer ang gumagana riyan. Hindi pera ng politiko yan. Very proud si Kamanong dahil nakikita ko yung tax ko. Hindi na ibubulsa ng mga nasabing nasa Kongreso na hindi maipaliwanag ang kanilang budget. Ni isa ron, ni tricycle,
wala tayong marinig na may umiikot sa kanilang distrito na libre. Kahit sabihin mo e-bike o yung bisikleta na may sidecar, wala tayong nababalitaan dyan sa mga pondo nila, mga tambay. Lalo ang Makabayan Black. Kahit yata kariton na libreng sakay, walang naiproduce ang mga Makabayan Black na sinasabing puro makabayan, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Saan napupunta ang mga budget nyo? Di ba? Ito, silipan nyo ng korupsyon nang malintikan kayo sa taong bayan. Kami ang naikinabang sa programa. Yung mga itinayo pa niyang mga offices. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mahigit na yata, di umano sa 10. Lahat po ay may tulong na hatid sa mga taxpayer at sa mga kapuspalad nating mga kababayan, mga katambay. Ang opisina ng Vice President. At merong negosyo na ibinibigay kahit sa maliit na pamamaraan. Nagtuturo siya, nagbibigay ng kapaki-pakinabang para sa mamamayan. Samantalang gobyerno natin, proyekto pa lang. 2 taong proyekto, isang damukal na bilyon ang tinangay ng baha, mga katambay. Nakakahiya po. Siya pa naman, Commander-in-Chief, ang pinakamaraming pondo, hawak halos lahat ng department. Nasa kanya halos lahat. Kasama ang Kamara, Senado. Kung lahat lang po ng ating opisyal, lingkod bayan, katulad ng mga Duterte, uunlad ang ating bansa. Giginhawa ang katayuan ng mga Pilipino. Kasi nakikita nila kung paano gamitin ang tax nating mga Pilipino. Di ba? Bumabalik sa atin yung tax natin, napapakinabangan natin. Lalo yung mga kababayan natin nagtatrabaho, hirap sa buhay, pamasahin na lang, makatipid man lang sila sa mahal ng bilihin sa ating bansa. Napakamahal. Pagkain, kuryente, transportation, di ba? Yung gasolina, alin mo na dahil talagang global yan. Pero, pamasahe, pagkain man lang, tapos napakarami pa. Walang trabaho ngayon sa ating bansa. Tapos may trabaho man, nagsisiksikan pa sa Metro Manila. Walang programa ang ating gobyerno sa ating mga probinsya. Lagyan ng maraming negosyo, lagyan ng maraming hanap buhay man lang sana nang hindi tayo napupuno sa Metro Manila. Napakaraming probinsya sa ating bansa. Di ba? Pero halos lahat napupunta sa Metro Manila. Ganyan mag-isip po ang ating mga politiko. Napakatagal na po nila dyan, mga katambay. Inugatan na po sila riyan. Inugatan na yung kalahi-lahian nila dyan sa Luzon, mga katambay. Lalo sa NCR. Sila-sila na lang. Pero wala po silang napakita katulad ng tinrabaho at legacy ng isang Duterte o mga Duterte, mga katambay. Kaya ito, patama po sa kanila ito. Patama. Ano ginagawa ngayon ng Kamara? Puro pag-iimbestiga. Confidential fund. Kung ano-ano confidential fund. Alam naman natin na mahirap mong kalkalin yan dahil yan confidential. Di ba? Pagka yan kinalkal mo, lalabag ka na rin sa batas dahil nga confidential. Pero kung gusto na camera na lumabas yan at may subpina pa sa COA, mapipilitan po ang taong bayan na i-post na rin lahat ng may confidential fund, ilabas. Pati po yung mismo na Makabayan Black na nagpupus nito at gigil na gigil at hindi pa nakukulong sa kabila ng convicted na ito. Wala po tayong maasahan dyan, mga tambay. Paano pagkakatiwalaan nyo isang convicted na gigil na walang kaso? Ang pinagbibintangan pagnanakaw, corrupt, tapos nagbibintang isang convicted. Child abuse, kidnapping. huling termino mo na yan. Next year, halala na. Mga katambay, mga kababayan ko, pagka ganitong klase lang mga politiko, sinasabi nga ni Kamanong, ni isang kariton. Hindi natin makita ang kanilang budget. Ang pinagagawa sa atin, lalo na yung mga congressman, mga representative,
ang laging pinagagawa, yung kumikita sila. Proyektong napakadaling masira. Number 1, karsada. Nakatabay, karsadang hindi man lang ang expiration ay wala pang 1 taon, sira na. Expired na. Giba-giba na. At ang pondo napupunta sa malalaki nilang pangalan, mga katambay. Di ba? Yung mga congressman natin. Real talk tayo. Di ba? Pag nagpagawa sila, kasama sa budget nila yung mga tarpaulin nilang kilalaki ng muka, pagmumukha nila, lalo ngayon. Malapit na naman mga kampanya, makikita mo na naman yung mga politikong epal, mga politiko, isang damukal na tarpaulin na puro pagmumukha nila. Congressman, mayor, senador, isang damukal, mga katambay. Pagawa ni senador, pagawa ni congressman, pagawa ni mayor, pagawa ni gobernador. Pero, hindi nila pera yon, mga katambay. Pagawa natin yon. Tayo ang nagpagawa nun, hindi sila. Pati sila, pinasusweldo natin. Kaya nga, nakakabilib po ang mga Duterte, mga katambay. Nakikita natin, hindi perpekto mga Duterte. Hindi sila perpekto. Tao lang sila. Nagkakasala rin. Pero sa kabila nun, na nagkakasala rin sila, nakikita at na-appreciate ng taong bayan kung paano po sila magtrabaho bilang lingkod bayan. Yun ang sinasabi ni Kamanong, real talk. Di po ba? Kaya, ngayon, ano ngayon? Di ba? Gumagana lahat ang proyekto ng Vice Presidente. Tapos, pagdating sa mga ayuda niya, lalo sa kuna, nauna pa ang mga Duterte sa pamahalaan. Kahit anong pula, pagpababagsak, yung tulong, response ng isang Duterte, kahit saan sulok ka pa, kahit mga sundalo na mamatay, pinupuntahan. Samantalang sa Malacanang, nagsasayaw lang yata, di umano, paparty-party lang, walang pakialam, mga katamay. Palibasa, masarap ang buhay, mga katamay. Sona pa lang, mahigit 20 milyon na ang pagkain. Saganang-sagana sa pagkain, mga katamay. Ang bagong Pilipinas. Pero tayong mahihirap, bahala kayo sa buhay nyo. Hintayin nyo ang ayuda, mga katambay. Ayuda na lang ang hintayin natin. Kaya po mga katambay, mula kay Kamanong, na-appreciate ni Kamanong ang isang lingkod bayan katulad ng isang Vice President. Tama po yan mga katambay. Dahil yan ay taxpayer, binabalik sa atin ang ating Vice President, lalo na ang nakikinabang ay nasa laylayan. Di ba ba? Hindi katulad ng bagong Pilipinas, di umano, lahat ng nakikinabang, puro kagrupo po yata ng Voltes 5 at nasa Kamara at nasa Senado at nasa media at sa mga sinasabing hindi bayarang isimada at GCash vlogger. Sila lang ang nakikinabang ng pera ng bayan di umano mga katambay. Nakakalungkot lang po mga katambay. Muli po si Katambay Manong, natutuwa po sa mga programa ng Vice President na tayong mahihirap, laylayan na nakikinabang. Ngayon po, patama po ito sa mga politiko na hindi nagtatrabaho. Ni bisikleta, kariton, tricycle, jeep, wala ka malang makitang programang libre sa kanila, mga katambay. Kaya tatataba na, napakatataba na, katawan, pati bulsa, mga katambay. Maraming salamat po mga katambay, lalo po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At saka po sa mga nagko-comment, maraming salamat din po mga katambay. Paalam, sa muli. Bye-bye.